Speaking, mga kababayan, naku po, wait lang ha. Mga kababayan, sa totoo lang, ito yung ating sunod na pag-uusapan ay patungkol po dito, no? Mga kababayan, sa isa sa mga pasabog ni PBBM, kung naalala ninyo mga kababayan, no? May pasabog po si PBBM na kung saan ay sinabi niyang hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Pangulo ako ng Pilipino at sa bansang Pilipinas. So ito po mga kababayan, ito po yung una talaga. Unang pumasok mga kababayan, intro pa lang ni PBBM, itong patungkol sa flood control at yung kanyang pasabog na wala siyang pinipili. Na kung saan ay wala na. Ipapakulong talaga niya yung pinsan niya. So ito po mga kababayan, panoorin at pakinggan natin yung sinabi ni PBBM, no? Ito po, panoorin natin mga kababayan. Na kung saan ang kanyang pinsan ay eto. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Nila, masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Tama. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito. Tama. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Sa totoo lang mga kababayan, no? Yung politika, yung tawag dito, hindi ko ma-explain eh. Hindi ko masabi anong tawag sa ganyan, yung estilo ng ng politika ni PBBM ngayon. 'Di ba nakagisna natin mga kababayan na kapag kaanak ka ng mayor, kapatid ka ng senador, may kamag-anak kang piskal, absuelto agad. Napansin niyo 'yan? Kaya dito mo malalaman mga kababayan na talagang sincere yung pamumuno ni Junior, Marcos Junior. Bakit? Tandaan niyo mga kababayan, kamag-anak niya mismo yan, presidente yan. Ano man ang kanyang gusto, masusunod. Kapag sinabi niya, huwag niyo ikulong yan, iligtas niyo yan, kaya niyang gawin. Presidente siya eh. Pero alam niyo mga kababayan, ito ang inyong pagkatandaan. Ito ang inyong isipin. Wala pang presidenteng nakagawa ng ganyan. Wala pang presidenteng nakagawa ng ganyan. Bakit? Kasi ako, I was born and raised surrounded by politician. Lagi ko nakikita kapag kaapo ka ni Mayor, anak ka ni Mayor, kinakatakutan ka. Maskin pulis, luluhod sa'yo. Pero tingnan nyo, pinsan niya mismo. Pinaubaya niya sa ombudsman kung anong dapat gawin. At patong-patong ang kaso. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, sa totoo lang, mahirap sa kanya yun. Una, kasi ang isipin agad ng tao, presidente ka. Hindi mo man lang pinagtanggol pinsan mo. Diba? Diba? Yun ang isipin ninyo mga kababayan. Wala yan sa presidente. Wala yan sa pinsan eh. Kung may, sabi nga ni PBBM noon, walang kaibigan, walang kamag-anak. Pag may mali ka, pag may anomalya, pananagutan mo. Yan ang pinangako niya. Kaya ngayon ninyo sabihin,
Ngayon ninyo sabihin mga kababayan na si PBBM ay masama. Dapat pinsan niya ligtas yan eh. Di ba? Dapat ligtas yan. Kung tutuusin ha, kahit tanungin ninyo ako, tanungin ko kayo, kahit saan ninyo marinig, maskin nga kapitan ni, pag-anak ka ng kapitan, putragis yan, hindi ka tatablan, anak ka ng kapitan. Pero tandaan ninyo ha, presidente, pinsan niya, house speaker, alam niyang mali. Kung may ebidensya, kasuhan. Yeah? Pero sa totoo lang ha, mga kababayan, sinabi naman niya kasi, hindi siya presidente ng pamilya niya. Hindi siya presidente ng kaibigan niya. Presidente siya ng taong bayan. Tapos yan yung i-compare ninyo sa, I don't care about the human rights. I care about the human lives. Walang kwenta yun. Di ba? Pakinggan pa natin. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Diba? Kita ninyo? Rinig ninyo? Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Kung tutuusin, si Bong Revilla, kaibigan niya yan eh. Si Jinggoy Estrada, kaibigan niya yan. Si Marcoleta. Diba? Lahat yan, kaibigan niya. Wala eh. Kung ano ang nakita, sundin. Yan ang hanap ng tao. Kaya nga dapat sa sunod na maging presidente, yung transparent nito eh. Alam nyo, mahirap na makakita ng presidenteng katulad nito. Sa totoo lang, ang daming mga masasakit na salita ang sinasabi, wala kang marinig. Ang daming mga pampupuksa, ang daming mga paninira, wala kang marinig mula sa kanya. Trabaho, nagkasakit na, pinagtawanan pa. Nagkasakit na sa kakatrabaho, ginawan pa ng fake news na namatay na. Merong kaasama, merong katuwang na vice presidente, imbis na tumulong, sinisiraan pa. May narinig kayo mula dito? Wala. Mahirap makahanap ng presidenteng ganyan. Sa totoo lang, hindi man siya sing tapang ng tatay niya, hindi man siya sing talino ng tatay niya, hindi man siya sing galing ng nanay niya, pero hindi naman nasusukat yung galing at talino eh. Sa ugali mo yan makikita. Na, Spaltos, maraming salamat sa yung $5 super sticker. Thank you so much. Di ba? Ganun yun eh. Hindi man siya sing talino ni Marcos Sr. Hindi man siya sing tapang ng nanay niyang First Lady Imelda Marcos. Hindi man siya pumapatol sa mga kaaway. Pero yung ugali ni Bibim, hindi mo makikita. Mahirap hanapin yung ganyang ugali. Siguro, yung ibang tao na hindi nakasalamuha, si BBM hindi nakasama ng ilang oras sa lamesa, ang sabihin, bangag, weak leader, addict. Pero kung makasama mo siya, based on my experience, kakaiba ang tao na yan. Hindi ko man naabutan yung tatay. Hindi ko man na-experience yung talino, tapang, malasakit nung tatay. Pero yung anak, nabutan ko eh. Nakita ko eh. Ang hirap humanap ng ganitong presidente. Sa totoo lang hindi ako nagbubuhat ng bangko. Based on my experience, magkaiba naman tayo. Nakita ko na yan eh. Nalapitan ko na yan eh. Iba talaga. Yung sinabi nila na walang pinag-aralan, walang degree, walang diploma, mas may halaga at mas may utak pa si BBM kaysa sa may mga pinag-aralan. Sa totoo lang, aanhin mo yung piskal, aanhin mo yung mga doctorate, pagkaharap mo si Marcos, kahit sinong Poncio Pilato, paharapin mo. Kahit napaka-islang na tao magsalita, naiintindihan. Pero ikaw, ura-urada, abogado ka, paharap mo yung islang na tao. Ang sabihin, pakiulit, pardon, puro pardon. Pero si PBBM, isang sabi lang nung taong nagtatanong, straight na intindihan. Wala mang degree. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi po sa diploma at sa degree na nagbe-base ang galing at talino ng tao.
based sa experience. Experience ang kailangan, hindi diploma. Ang diploma, titulo lang yan eh. Yung experience, graduate ka, abogado agad ngayon, tignan mo, isalang ka sa trial. Kung hindi ka mag-training, wala kang experience, alam mo yung gagawin mo? Hindi. Walang ganun. Mas mahalaga ang experience kaysa sa diploma. Ang diploma, titulo lang yan eh. Oh, may diploma ako, graduate ako, ganito, degree ko ito. Oh, isalang ka diretso sa isang trabaho. Do you think, alam mo yun? Hindi. Kailangan mo pa ng training. Kailangan po ng orientation. Yun ang totoo. Mga kababayan, hindi ang diploma, hindi ang degree ang nagdala sa tao. Experience. Kahit pa 5 ang degree mo, 10 ang diploma mo, kung isa lang ka diretso sa isang trabaho na walang training, walang orientation, magmukha kang tangang tatayo dyan na hindi mo alam kung anong gagawin. Totoo yan. Isa kang anak mayaman, wala kang kasanayan magsaing sa kaldero mula sa panggatong, pag ura-uradang papuntahin ka dyan ng hindi mo alam paano, magkandaletse-letse ang gagawin mo. Isa kang anak mayaman, dalhin ka sa palayan, hindi mo alam kung paano magtanim ng palay kung wala kang experience. Totoo yan. Diploma is only a title. Experience is the best. Experience is needed. Walang saysay ang diploma at degree mo kung wala kang experience. Totoo yan, mga kababayan. Kaya sa mga nangmamaliit kay PBBM, walang diploma, walang degree. Tignan nyo nga naman yung may mga diploma, may degree, alam pa nga yung grado, 80%. Pero saan pulutin kung kaharap mo ang banyaga? I would like to itok-itok. Diba? Totoo yan, mga kababayan. Tulad sa akin, tignan nyo, wala man akong diploma. Hindi man ako nakapagtapos. Pero I know how to, di ba? Experience eh. Tandaan nyo yung mga nag-aaral ng mass communication, yung mga nag-aaral ng mga journalist. Kung ipagsama-sama kami, halos kami lahat pareho kami ng ginagawa. Edit, researching, content. Ganon din naman sa mga journalist. Di ba? Sa mga reporter. Mass communication, ganyan din sila. O, di ba? Ganon yun, mga kababayan. Continue. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. So narinig nyo. So dahil dyan, sabi nga ni PBBM, ipinaubaya na niya sa ombudsman, si Congressman Martin Romualdez. So sasampahan na. Sa mga hindi po nakakaalam, inirekomenda na po ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Mga kababayan, nasampahan na ng kaso si Martin Romualdez. So ito po, mga kababayan, meron po tayong ipapakita sa inyo patungkol kay Martin. Patuloy ang pagkalkal ng Billionaire News Channel
sa inihaing supplemental complaint ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez bukod sa bagsakan umano ng mali-malitang kickbacks sa flood control scandal. Nabanggit sa dokumento na ilang kumpanya din umano ang ginamit ng kongresista bilang daanan ng pera. Narito ang Agenda Weekend Report ni John Manalo. Pabigat na ng pabigat, mga kababayan, yung ebidensya ni Martin. Sa totoo lang. Pabigat na ng pabigat, mahihirapan talaga, mga kababayan. Yung mga nananawagan dyan ng mga DDS kung kailan makulong si Martin, malapit na. Yung sumisigaw dyan na mas nauna pa daw silang makulong kaysa kay Martin, magsasama rin kayo dyan. Continue. Patuloy na nadidiin si dating House Speaker at ngayon late First District Representative Martin Romualdez bilang central figure sa likod ng multi-million peso flood control scandal. Pandarambong kung tawagin ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman ang umano'y pagkakadawit ni Romualdez sa katiwalian sa flood control projects ng DPWH. Base sa 104-page supplemental complaint para sa preliminary investigation ni Romualdez at iba pang co-respondents, kabilang sina dating House Appropriations Chair at ako Bicol Party List Representative Zaldico at abogadong si Jose Raulito Paras, 4 na properties anya sa loob ng Forbes Park at isa sa Aguado Street malapit sa Malacanang ang umano'y nagsilbing drop-off points o bagsakan ng bilyon-bilyong kickback para kay Romualdez. Kita ninyo? 4 na property ang bagsakan ng bilyon-bilyong pera mula sa kickback. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, nung una, hindi ako naniniwala. Isa ako sa hindi naniniwala na masasangkot kaya ito? Posible kaya na ganito? Maraming witness eh. Huwag nyo na namang sabihin, sacrificial lamb. Mga kababayan, hindi nyo ito matatawag na sacrificial lamb. Bakit? Kung kompleto serikados ang ebidensya, paano naging sacrificial lamb? Ano to? Magpapakulong si Romualdez para malinis yung PBBM? Parang wala naman sigurong ganon. Ikaw, mga kababayan, magpinsan tayo. Magpinsan tayo. Papayag kay pakulong kita? Diba? Hindi ako naniniwala sa 18 Marines. Naniniwala ako sa investigasyon ng Ombudsman. Hindi ako sa 18 Marines. Bakit? Ang daming palpak sa 18 Marines eh. Mas naniniwala ako sa Ombudsman. Bakit? Doon ako nakarinig kay Bernardo at kay Bunuan eh. Mas paniwalaan ko yung kay Bernardo at kay Bunuan kasi sila, yung secretary at undersecretary ng DPWH, na kung saan, konektado kay Saldico at kay Romualdez. Pero itong sa 18 Marines, wala. Tingnan nyo, pagpadaluhin nyo yan, pagkatapos ng SONA, merong tawag dito, Senate Blue Ribbon si Erwin Tulfo. Pag i-cross-examine yan, hindi mauwi ang mga yan. Mako-contempt yan, maniwala kayo sa akin. Mali-mali. Continue. Base sa mga sinumpaang salaysay ng mga dating security personnel ni Ko na ginamit bilang ebidensya ng Special Panel of Investigators, naging bagsakan umano ng mga maleta, expandable envelope at mga paper bag na naglalaman ng pera ang 4 na residential address na nakadikit sa pangalan ng mga Romualdez. Ang mga ito ay ang 42 McKinley Road, 30 Tamarind Road at 40 Nara Road sa Forbes Park, Makati. Yan ang sabi ng 18 ex-Marines. Ngayon, mga kababayan, sana pag ipatawag sila sa Blue Ribbon, tugma ang sinasabi nilang yan. Kasi unang lumabas, si Gutesa hindi na nagpapakita. Bakit? Kasi peke ang notaryo. 'Di ba? Kaya nga hindi ako naniniwala dyan eh. Yan yung unang testimonya ng 18 Marines. Ngayon, mga kababayan, paano kung pagdating nila sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, hindi magtugma yan? Kasi unang nagsabi niyan si Gutesa eh. Ang tanong ngayon, nasaan si Gutesa? Continue. Hindi kasi pwedeng gawing basihan yan eh. Pwede kang kumuha ng detalye dyan. Pero bago mo kunin yung detalye na yan, pag-aralan mong mabuti. Bakit? Mahirap
magtanim ng kamuting kahoy na ang ugat nasa taas, ang dahon ay nasa ilalim. Hindi tutubo yun. Yeah? Isa sa Aguado Street sa Mm. Maynila. Nakarehistro ang property sa 42 McKinley Road kay Romualdez at Mm. sa asawa nitong si Tingog Party Representative Yeda Marie Romualdez. Habang kinumpirma naman sa isang 2022 newspaper article ni Philippine Ambassador to the US Babe Romualdez na pagmamayari ng dating House Speaker na kanya ring pinsan ang Aguado property. Natukoy naman ng mga investigador ng Ombudsman ang beneficial ownership ni Romualdez sa 14 Nara at 30 Tamarind properties base sa isinagawa nitong corporate paper trail. So sa investigasyon nila, sinundan nila ang sinabi ng 18 Marines. Ang problema ngayon, mahirap kasi paniwalaan ng 18 Marines, mga kababayan. Kaya kailangan sundan mo lang sila. Mahirap din kasi sabihin na porket bahay ni Romualdez yung nasa Aguado na Aguada ba yun o Aguado. Ang problema kasi sa 18 Marines, asan yung picture? Wala bang CCTV dyan? Wala bang logbook sa gwardya? Mahirap kasi. Mahirap kasi yung puro kwento, mga kababayan. Mahirap yung puro kwento. Kaya nga sabi ko, siguraduhin nila na kung magbe-base sila sa 18 Marines, tapos makalusot si Romualdez, kahihiyan niya ni Boying. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Maniwala kayo. Ang kapalpakan kasi ng 18 Marines, yes, pwede nating kuhaan ng detalye ang mga kwento ng 18 Marines. Pero, ang problema kasi, mabilis gumawa ng kwento eh. Ang mahirap kasi dyan, oo, kahit nga ngayon sabihin ko, nasa bahay ni PBBM sa Batak, naghatid ako, pwede eh. Ang problema kasi, asan yung ebidensya? Maskin picture man lang, video man lang, logbook man lang ng security guard. Yun dapat eh. Picture lang, maleta lang, ebidensya na yun. Kasi kung kwento lang, testimony lang, hindi yan mananalo. Makakalusot si Romualdez yan. Kahihiyan ni Boying yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Tandaan ninyo, sabi ni yung si Claire Castro, kapag ang kaso minadali, tapos na absuelto, magagalit ang tao. Mag-imbestiga kasi ng sariling investigasyon, huwag magbe-base sa kwento. Mahirap, mga kababayan. Sabi ko sa inyo 18 Marines, nagulat ako, sabi, naghatid daw ng maleta sa bahay ni Trillanes Antipolo. Unang sabi, sila naghatid. 2 beses daw pabalik-balik. So, sabi ko, hala, nahatiran nga sa Antipolo daw. Pagkasunod interview, nung tinanong, naghatid ka ba talaga? Based sa kwento ni Mark Tiksay. Hindi kami naghatid. Nakinig lang kami sa kwento. Ang unang sabi, naghatid. Pangalawa, kwento lang ni Mark Tiksay. Assistant ni Saldico. Kaya nga mahirap paniwalaan eh. Unang sabi, naghatid daw sila sa bahay ni Trillanes sa Antipolo. Oh yes, sabi ko, wow, bahay sa Antipolo. Paano na naman? O so naghatid nga kasi may bahay sa Antipolo si Trillanes. Ending pangalawang tanong, sino ba naghatid? Kuninto lang sa amin ni Mark Tiksay. Naghatid daw siya sa bahay ni Trillanes. Putang ina, wala na. Oo na, sabi naghatid. Maleta. Pangalawang interview, kwento lang pala. Mahirap, kaya nga sabi ko sa'yo, naku, ayusin nyo yan. Sabi ko sa inyo, pag nakalusot si Trillanes, si Martin Romualdez, kahihiyan yan. Kahihiyan yan. Nalala nyo ang sabi? Ang sabi, naghatid daw sila kay Trillanes 2 beses maleta. Pangalawang interview, ang sabi, kwininto ni Mark Tiksay, hindi maleta, envelope. Kaya nga kinasuhan sila ni Trillanes eh. Di ba? Unang sabi, naghatid ng maleta 2 beses. Pangalawang interview, ang sabi kay Mark Tiksay daw nang galing. Envelope daw ang inabot. So, nasaan na yung maleta? Yan nga ang problema eh. Yung kay PBBM, 5 maleta hinatid sa bahay. Tapos, pangalawang interview, 3 na lang nangyari. Kaya sabi ko sa inyo, mahirap maniwala dyan. Maliban na lang kung may picture ka,
maleta, binuksan mo, selfie kayo ni BBM habang tinanggap niya, yun, pasok. Maleta, selfie kayo ni Romualdez, binuksan nyo, tinanggap niya, pasok. Pero yung kwento, mga kababayan, mahirap. Biruin nyo si Laila de Lima nakakulong. Si Laila de Lima nakakulong, nakatanggap ng maleta. Paano siya tatanggap ng maleta sa Bureau of Correctional sa Mandaluyong? Ano to, papasukan ng maleta? 2,000 pesos nga lang pwede mong dalhin sa loob ng kulungan. Walang cellphone. ID lang, papel, bawal ballpen. Tapos maleta, tiran mo si de Lima. Tragis na yan. 2022, kinulong. Nakakulong pa si de Lima, pero 2022 naghatid sila. 2023, de Lima, tsaka kakalaya pa lang, tsaka tumakbong congresswoman. Nung 2022, 2023, 2024, si Laila de Lima, senador pa yon, hindi siya congresswoman. Kakapanalo lang niya nung 2025. So, paano siya hatira ng maleta? Ayan nga, sabi ni Ted Filon eh. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, maraming palpak. Ayusin ninyo, ombudsman. Pag hindi yan lumusot, mapapahiya kayo. Mapapahiya kayo. Si de Lima nga, biruin mo, 22, 23, 24, 25. 2022, tapos na termino ni de Lima bilang senador. 23, 24, 25, tumakbong kongresista. 2022, hinatiran kasi congresswoman na siya. Tapos ang sabi pa ng abogado nila, si Baligod, ayon kasi sa kwento, narinig ng mga Marines, so isinali ko na lang. Putang inang yan. Diba? Anong sabi ni Baligod? Kwento kasi ng mga Marines, narinig daw nila si de Lima, hinatiran. Tapos nakita daw nila si de Lima, pabalik-balik doon sa may naturang townhouse. May townhouse silang tinatawag eh. Townhouse daw, pabalik-balik. Kaya napag-isip-isip ni Ted Filon, paano pabalik-balik ng townhouse si de Lima? Nakakulong pa yung mama, yung ale. Paano siya matira ng maleta? Nasa loob pa siya ng koreksyonan. Tapos inamin ng abogado, error ko po yun, typo, error. Sinali ko lang kasi narinig daw ng mga Marines. Diba? Kaya ito, kaso ni Romualdez, pag ito makalusot si Martin, loso ninyo, pagtatawanan kayo ni Martin. May possibility pa si Martin mananalo pang presidente sa 2028 kung tatakbo yan. Detalye rin anya ng mga naging dating security personnel ni Ko sa kanilang sinumpaang salaysay na 15 to 25 million pesos umano ang nilalaman ng mga maliliit na maleta. 30 to 40 million pesos naman ang laman ng medium-sized luggages. Ma'am Agnes, at hello po. 50 to 70 million pesos ang nasa loob umano ng malalaking maleta. Ang mga perang ito ay tinatawag na mga tauhan na basura. Bukod pa sa usapin ng kickback at deliveries, gumamit umano ng ilang corporate entities si Romualdez bilang conduit o daanan ng pera. Ang mga ito ang Golden Pheasant Holdings Corporation, Clear Spring Holdings Corporation, Bright News Corporation, Bravos Holdings OPC, at Valiant Consolidated Resources Incorporated. Ayon sa mga prosekutor, nakadikit umano ang mga naturang kumpanya kay Paras, na fraternity brother din ni Romualdez, dahil mayroon itong majority ownership stake sa mga ito. Inihain ng supplemental complaint affidavit para gumulong na ang preliminary investigation kaugnay ng mga kasong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering na niluluto laban kina Romualdez at Co. So ang complaint ay nanggagaling po sa fact-finding teams natin, tsaka siya papasok sa preliminary investigation na ang naghahawak pa rin yan ay mga tao dito pa rin sa Office of the Ombudsman. Ngayon, dahil reasonable certainty of conviction ang ating threshold of evidence, ay kailangan mas diligent po ang ating investigators para po makuha ang bawat elemento. Ayon sa Para sa akin ito, unahan ko na kayo, mga kababayan. Mananalo si Romualdez dyan, maniwala kayo. Hindi ko kinakampihan si Romualdez, pero based sa aking pagkakaalam, kung sa mga Marines kayo kumuha ng ebidensya, talo kayo. Maniwala kayo sa akin. Mananalo si Romualdez dyan.
Kay Cheese Escudero pa nga lang, mali-mali na yung bahay, mali na yung address eh. Mananalo si Romualdez dyan. Absuelto yan, maniwala kay sa akin. Makukulong man si Romualdez, oo, 1 buwan, 2 buwan. Pag hearing ulit niyan, walang haharap na ebidensya, walang haharap na witness. Nga. Bakit? Sino pang haharap kung mismo yung witness na mga 18 Maris makukulong na isa-isa? Bakit? Tinadtad ng kaso. Kung hindi, dadalo ang witness. Paano dadalo kung nakulong? Di ba? Hindi ako mga kababayan, lulusot si Romualdez yung maniwala kay sa akin. Kung sa 18 Marine sila kukuha ng detalye at gawin nilang ebidensya laban kay Romualdez dahil sa kwento ni Gutesa, kwento ng mga Marines, mananalo si Romualdez yan. Maniwala kayo mga kababayan. Una, walang magnanakaw na amin. Pangalawa, magnakaw ka ng bilyon, magpapahuli ka pa, i-bilyon na yan. Pangatlo, once na nakapagnakaw ka ng bilyon-bilyon, mga kababayan, batikan ka na. Mga kababayan. Alam nyo yung salitang kaprat? Alam niyo yung salitang kaprat o kapraternity? Malaking tulong yan. Sana na-gets nyo yung sinabi ko. Yung salitang kapraternity, malaking tulong yan. Si Digong nga hindi makasukasuhan. Halos lahat ng appointee, puro kapraternity. Mga kababayan, mahirap. Mahirap bumangga sa pader, lagpas tao kung ang height mo 5'5". Mahirap bumangga ng pader kung ang pader lagpas bubong tas yung height mo 5'5". Kahit iuntog mo na yung untog ulo mo, hindi mo makikita yung kabila. Ganun yun. Yung salitang fraternity, kapraternity, kaya ka iligtas niyan sa anumang kagipitan. What is the use of ninakaw na billions? Gastusin mo yun. Bakit? Pag naabsuelto ka, kahit naubos yung billion mo, at least pwede ka magnakaw ulit. Ay, nako mga kababayan. Ayusin ninyong mabuti. Sabi nga ni Boying, mahirap kalabanin ang mayaman. Mahirap kalabanin ang mapera. Tapos may connection pa. Wala. Sabi ko nga kayo, ayaw ko manira. Pero sa totoo lang, bulaklak lang to eh. Bulaklak lang yan. Di ako maniniwala, makulong man yan 1 linggo. Kalaya din yan, naniwala ka sa akin. Maghanap kayo ng ebidensya sa iba. Huwag sa 18 Marines. Papahiya lang kayo dyan. So yun lang po yun mga kababayan. Kasi sabi ni PBBM, inasa na niya sa ombudsman. Kaya ako po yung nanawagan sa ombudsman. Sana wag sa 18 Marines. Mag-imbestiga na lang kayo ng kayo. Sarili niyong investigasyon. Kumuha na lang kayong detalye sa 18 Marines, sundan nyo na lang. Kaysa sa mahirap bitbitin ang 18 Marines. So, ibig sabihin, kung gagamitin ni Boying ang 18 Marines, so ibig sabihin, absuelto ang 18 Marines sa mga kaso sa kongresista? Hindi ko rin maintindihan eh. Ang gulo eh. Magulo pa sa bulbul eh. Yung kongresista ang sabi, sinungaling ang 18 Marines. Pagdating kay Boying, sa 18 Marines kumukuha ng detalye. Ano to? Magbanggaan yung tatlo. 18 Marines, si Boying at kongresista. Mas magulo pa kayo sa bulbul eh. Di ba? Mas magulo pa sa bulbul.